So in this lesson, pag-uusapan naman natin ang tamang paggamit ng apostrophe. So marami pa rin nalilito sa tamang paggamit ng apostrophe sa kahit anong grade level pa yan, high school hanggang college. Kaya sa lesson na to, pag-uusapan natin ang dalawang rules. Pero take note, hindi lang ito ang rules sa paggamit ng apostrophe. Meron pang ibang rules na i-discuss natin sa ibang video. Pero sa lesson na to, mag-focus lang tayo sa dalawang rule, which is sa possession and contraction. So ano nga ba yung apostrophe? Apostrophe yung parang comma na nilagay natin sa taas. Ganito siya. Ganyan. So, first, sa possession, let's go sa example na agad. So, Kurt's outfit is stylish. So, ginamitan natin dito ng apostrophe S. Nakikita niyo apostrophe S. Meaning lang nito na tinutukoy natin dito sa example na to na yung outfit ay pagmamayari ni Kurt. Kurt, yung outfit ni Kurt ay pinag-uusapan natin dito. Sa kanya yung outfit na yun. So, another example, Andra's hair is curly. Yung buhok, curly, kaninong hair yun? Kaninong hair yung curly? Kay Andra. So, Andra, apostrophe S, hair is curly. So, here, another example, Bea's bag is expensive. So, dito yung bag, again, kanino to nagbebelong? Sino nagmamayari ng bag na to? Si Bea. Kaya Bea, apostrophe S, bag is expensive. So, pagdating naman sa contraction, dito tayo sa contraction, ito ay ang pagpapaiksi or para pinagkasama natin ang dalawang separate words para maging isa. So, dito I am, magiging I'm. So, they are there. He is his. So, pwede kayo malito sa his na ganito at saka his na ganito, which is pronoun. Pero, sa ibang video muna natin yung i-discuss. Pero dito, kapag pero dito, ang importante ang iyong possession at contraction. Again, possession, apostrophe S, gumagamit tayo niyan para i-refer natin sa kung sino ang nagmamayari ng bagay na pinag-uusapan. At ang contraction, nagpapaikli ng dalawang words. Gaya ulit ng I am, na naging I'm, they are there, at he is, na naging his. So for example, again, is tall, right? So, he is lang yan. He is tall. Yan. Okay.